Minamahal sa pagkakataong ito, praise the Lord, tayo pong lahat ay inanyayahan kong tumayo, mga minamahal, upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved, mga ngaral natin mga beloved preacher, Mark Noal. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Nathaniel, kiyam ko. Tayo pong lahat dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal mo pong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sa mga unang bunga panalangin, namin mahal na Pastor, maraming salamat o Diyos sa iyong paglangis, sa mga naunang bahagi po ng aming pagsamba sa hapong ito. Yung tinanggap, pinagpalang lubos, malapang Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa iyong napakatamis. At banal na presensya, lagi mo ipinadarama sa amin, mahal na Panginoon. Patunay, ikaw ay nalugod sa aming pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. At sa aming pakikinig po at pag-aaral lang yung mga banal na salita. Minsan ang pataos po sa kami humingi ng tawad, lalo na po ang iyong abang lingkod. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Dalangin namin, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming muli, minsanan pa, sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Dahil sa gana pong akin, wala akong magagawa, sa iyo lamang ako umaasa. Transform our hearts, renew our minds through your words. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway hadlang, demons of hindrances, unbeliefs and doubts, distraction, cast out in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bagamat hindi maganda ang panahon, subalit hindi tayo binibigo ng Diyos. Walang pagsisisi na tayo narito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. At bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ. We always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeida family. Praise the Lord po. At sa ating mga live viewers all over the world, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating beloved ordained preacher, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng kapwa manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa banal na gawain ng Diyos, at sa inyong lahat mga minamahal na umulan bumagyo, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, praise God. Tunay na hindi po nakapagsisisi na kahit malakas ang ulan, mga minamahal, narito tayo. Nagpunta tayo sa banal na gawain ng Diyos. At hindi tayo binigo ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Karapat-dapat siyang papurihan, mga minamahal ko. Praise God. At sa hindi pagtatagal, tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Ihanda po ating ang Biblia, mga minamahal. At ang ating mga puso't kaisipan. Ating pong topic sa hapong ito, choices in life, o sa Tagalog, mga parang desisyon sa buhay. Choices in life. Ating pong basahin ang ating key verse, mga minamahal. Makibuklat po kayo sa Genesis, Kabanatang 3, 1 hanggang 6. Basahin po muna natin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kabanatang 3, 1 hanggang 6, ganito po ang sinasabi. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanlikha ng Panginoong Diyos. At sinabi ng babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang bunga sa punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay kakain kami. Datapwat ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata
at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mata, at ang kahoy na nanasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kinain. Palakpakan po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ang siya magpapala ng kanyang banal na salita. Hindi na po natin uulitin ito dahil mahaba-haba po. Dito, napakalinaw po mga minamahal, sa panahon pa lamang nila Eva at Adan, ay malinaw na sila'y nilikha ng Diyos na hindi robot, mga minamahal. Sila'y may kalayaang pumili ng kanilang mga gagawin sa kanilang buhay, mga minamahal. Everybody say amen? Meron silang freedom of choice. Ganon din sa buhay natin yan. Meron tayong freedom of choice. Meron tayong kalayaan pumili kung gusto natin maging mabuti, kung gusto natin maging makajos. Meron din tayong kalayaang pumili kung gusto natin maging masama, mga minamahal. Meron din tayong kalayaan dyan. Hindi tayo pipigilan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya dito pa lamang sa pinakaunang mga tao sa balat ng lupa, mayroong ipinagbibilin. Alam na po natin ito, palutoy nating binabalik-balikan. Sabi nga ng mahal na Panginoon sa kanila, makakain nyo lahat ng bunga dyan sa halamanan. Huwag lang ang isang bunga sa gitna ng halamanan. At kahit hipuin nga, ang sabi ng Diyos kay Eva at Adan ay huwag niyong pakikialaman. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kainin nyo kahit anong gusto nyo sa Garden of Eden, mga minamahal. Huwag lang yung kaisa-isang ibinibili ng Diyos. Everybody say amen. So, ano po ang nangyari? Dumating ang dyablo na nag-anyong ahas at tinukso si Eva at Adan, o si Eva muna, at siya po ay naniwala. Mga minamahal, dahil ang dyablo, napakatuso. So naniwala si Eva at kanyang kinain yung pinagbabawal na bunga. Everybody say amen. At hindi lamang niya kinain, mag-isa, binigyan niya din yung kanyang asawang lalaki. At ang sabi ng Biblia, hindi natin babasahin dahil haba, kapwa sila namulat sa katotohanan na sila'y mga hubad. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, nalaman ito ng mahal na Panginoon at tinawag ng Diyos si Adan. Lalaki, saan ka? Mababasa natin yan sa buong chapter 3. Ang sabi ni Adan, ako'y naririto, Panginoon. Ako'y nagtatago dahil ako'y hubad. At sabi ng Diyos, sino may sabing ikaw ay hubad? Kinain mo bagay yung bunga sa halamanan na aking ipinagbabawal? Yan ang nagtanong na mahal na Panginoon. Nag-imbestiga na mahal na Panginoon, mga minamahal. Kinain mo ba yung bungang pinagbabawal ko sa halamanan? Mababasa natin dito sa chapter 3. Anong sinabi ni Adan? Yung babae kasing binigay mong makakasama ko, pinakain ako ng bungang yan. Everybody say amen. So, tinuro ni Adan si Eva. At sinabi naman ng Diyos kay Eva, bakit mo kinain yung pinagbabawal na bunga? Ano sabi ng babae? Yung ahas kasi tinukso ako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon muna, mga minamahal. So, makikita po natin dito yung human fallen nature. Sinisi ng lalaki yung babae, sinisi naman ng babae yung ahas. Pero, hindi po kasi doon nagtatapos yung pinaka-core, mga minamahal. Pag tinignan natin ng malalim,
yung mga talatang ito, yung pangyayaring ito, mga minamahal, pag-aralan natin maigi, yung ahas, wala kang mababasa diyan na meron siyang kakayahan na pilitin si Eva. Everybody say amen. Wala siyang kakayanan. No? Wala siyang kapangyarihan kay Eva at kay Adan para pilitin sila na kainin yung ipinagbabawal na bunga. So kaya nagkasala si Eva at Adan, hindi naman sinubo ng ahas eh. Yung prutas kay Eva at Adan. Salita lang. Kaya pag pinag-aralan natin, mga minamahal, kung bakit nagkamali si Eva at si Adan, dahil sa kanilang choices. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Choice! Ang ahas, nag-aalok lang yan. Nagsasuggest lang. Tikman mo to. Kainin mo to. Pero hanggang ganun lang yung ahas. Pero nung tinikman to ni Eva at ni Adan, choice nila yon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sinisi nila yung ahas. Dahil nga, tinukso daw sila. Pero kapag pinasa natin maigi ng paulit-ulit ang Bible, hindi naman yung ahas ang nagdesisyon para sa kanila. Sino nagdesisyon para sa kanila? Silang dalawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan ganyan ang tao. Yung mga nangyayari sa kanyang buhay na hindi niya nagugustuhan, parang isinisisi sa ibang tao. Lalo na sa sanlibutan, pag masalimuot ang kanilang buhay, kapag napariwara ang kanilang buhay, lumaking drug addict, lumaking kriminal, mga minamahal, mapapakinggan natin sa interview. Hindi kasi ako inalagaan ng aking mga magulang. May mga ganong interview kung bakit ini-interview, minor de edad pa lamang ay nakagawa na ng mga krimen. Ano ang sinasabi ng mga tao? Sinisisi nila dahil yung tatay ko, yung kapatid ko, mga minamahal, pero nakalimutan nila na yung nangyayari sa kanilang buhay ay bunga ng kanilang mga choices in life. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung pinanganak kang hindi ka ganun ka yaman, pinanganak ka dito sa mundo na hindi ka ganoon pinagpala sa material, kapag ka tumanda ka, hanggang sa pagtanda mo ay wala ka pa rin maayos na buhay, hindi yan kasalanan ng Diyos. Yan ay choice mo. Everybody say amen. Kaya, ganun ang tao minsan. Malinaw yung nangyari kay Eva at Adan, na yung ahas yung kanilang itinuturo. Pero kapag pinag-aralan mo, mga minamahal, tinignan natin ng malalim, it is their choice in life kung bakit sila nagkamali at nagkasala sa Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, hindi lamang diablo ang kalaban natin. Hindi lamang sanlibutan ang kalaban natin. Ang higit sa lahat, ang ating kalaban na yung ating mga sarili. Everybody say amen? Yung ating mga sarili. Minsan, alam mo na yung mali, alam mo na yung tama, mga minamahal. Alam mo may consequences, alam mo mapapahamak ka, but ginagawa mo pa rin yung bagay na magpapahamak sa'yo. Minsan ituturo pa natin dahil kasi yan sa diablo eh. Diablo kasi yan eh. Kaya napahamak ako. Pero balikan mo muna yung decision mo, yung choice mo. Everybody say amen. Mamaya, mababasa natin, mga minamahal. Kaya nga sa sanlibutan ito, mga minamahal, kailangan tayo po ay palaging guided ng mahal na Panginoon. Especially sa kanyang mga banal na salita. Ito po talaga ang magtuturo sa atin, mga minamahal, para hindi tayo masilo ng kaaway. Everybody say amen. Nung panahon ni Eva at Adan, mayroon na bang Word of God? Alam niyo po ba? Meron na po ba? Wala pang Bible nung panahon ni Eva at Adan, pero mayroon ng Word of God. Ano yung Word of God? Yung salita ng Diyos sa kanila, yung habilin ng Diyos sa kanila, naroon na. Huwag niyong kakainin yung bunga. Anong ginawa nila? Hindi nila pinakinggan yung salita ng Diyos, yung habilin ng Diyos. Kaya nagkamali sila. Ganoon din yan sa panahon po natin, mga minamahal. Kapag yung salita ng Diyos, hindi natin sinusunod, hindi natin pinakikinggan, maaari rin tayong magkamali. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Basahin po muna natin ang dalawang magkasunod na talata. Ephesians chapter 2, verses 1 up to 3. Galatians chapter 5, verse 17. Magkasunod po. Praise the Lord. Dito po sa mga taga-Epeso, kabanatang 2 ang talata po ay 1 hanggang 3. At kayo'y binuhay nga niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsan at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na gayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsaway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ay ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya ng mga iba. Amen. Galatia. Dito po sa Galatia, kabanatang 5, talata po ay 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na yaong ibigin. Palakpakan po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Hindi na natin ulitin. Sabi po ng Bible, kalaban din natin yung ating sarili, yung laman. Alam niyo po, mga minamahal, kapag yung ating laman ay mas nangingibabaw sa ating espiritual na buhay, malakas humatak yan. Everybody say amen? Kapag mas nangingibabaw yung ating laman, kaya nga sabi ni Pablo, kailangan patayin natin yung ating laman. Pag sinabing laman, hindi naman po yan yung mga carnal mind, yung pagnanasa sa babae o sa lalaki. Hindi lamang yan. Pag sinabing laman, mga minamahal, mga ginagawa natin, mga iniisip natin, mga plano natin na pwede nating ikapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng ating binasa, ang laman ay hindi pwedeng magkasundo sa Espiritu. Everybody say praise the Lord. Hindi pwedeng 50-50 yan. Na 50% spiritual ka, 50% carnal ka. Wala pong ganon. Mga minamahal. It's either you are walking in the flesh or you're walking in the Spirit of God. Everybody say amen. So, kapag tayo po mga minamahal, mas nangingibabaw yung laman ng tao kaysa sa spiritual, asahan po natin mga minamahal, yung mga choices natin, madalas po yan, hindi po sa will of God. Everybody say, praise the Lord. Hindi po yan most of the time sa will of God. Kasi ang pagbabasihan mo dyan, yung sarili mo, yung nararamdaman mo, yung naiisip mo, yung nakikita mo. Yan ang pagbabasihan mo sa iyong mga decisions, sa iyong mga choices, sa iyong mga plano, mga minamahal. Pero kapag spiritual ang Kristiyano, mga minamahal, lahat ng decision mo, guided ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito na lang sa sanlibutan, napakalakas manghikayat ng mundong ito. Kapag hindi tayo equipped sa Word of God, mga minamahal, hindi tayo kumukonsulta sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, makakasingit ang dyablo sa ating mga buhay. Kahit sa mga simpleng decision lang po sa ating buhay. Mga minamahal, minsan, bibili ka ng isang gamit at ipapaisip sa iyo na mahal na Panginoon yung gamit na yan, mumurahin yan. Madali yang masira. Pero binili mo pa din yung gamit. At yun na nga, nung binili mo yung gamit, hindi ka naging masaya. Kasi nga, hindi nagtagal at nasira agad yung gamit. Ngayon, minsan ng tao, maghahanap yan ng masisisi. Yung demonyo kasi, yan ang nag-ano sa akin, kaya binili ko itong mumurahin eh. Kaya hindi tuloy ako masaya ngayon, nasira yung binili kong gamit eh. Pero hindi po, mga minamahal. Minsan, yung mga consequences, it is because of our choice in life. Everybody say, amen.
because of our choice in life, mga minamahal. Katulad na nangyari kay Eva at Adan at sa ahas, mga minamahal ko. Kaya nga, minsan may mga Kristiyano, malungkot ang buhay, nagigipit sa financial, naka-out of budget. Minsan sasabihin nila, mahal na Panginoon, grabe yung pagsubok ko. Gipit na gipit ako. Ang dami kong bills, mahal na Panginoon. Diablo kasi ito eh. Diablo kasi yan eh. Ina-atake kasi ako ng kaaway. Kaya na-out of budget ako eh. Pero pag binalikan mo yung root cause, yung Kristiyano pala, hindi na ma-manage yung financial niya ng maayos. Bili ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Pag nakita niya na mayroon yung tao sa sanlibutan na ganong material, gusto niya ganoon din siya. Mayroon din siya. Pero hindi naman niya kailangan yon. Kaya nangyayari, mga minamahal, yung mga priority niya dapat na doon niya magagamit yung budget niya, yung pera niya, na pupunta sa mga bagay na hindi naman niya kailangan. Kaya iisipin niya ngayon, inaatake ako ng kaaway. Pero hindi po. Yung decision mo yan. Palakpakan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Totoo yan. Nangyayari yan. Minsan nga provided na lahat ng Diyos. Araw ng banal na gawain, napakaganda ng panahon. Provided na mahal na Panginoon, may pamasahe ka, may sasakyan ka, may maayos ka na damit. Kumbaga, pag pinag-isipan mo, wala nang hadlang yung kaaway. Wala na siya magagawa. Pinrovide na lahat ng Diyos. But sometimes, ang Kristiyano, ayaw pa rin dumalo sa banal na gawain. Everybody say, Amen. So, yung kaaway ba ang nag-utos sa'yo? Wala na nga siya magawa Hindi ka niya mapigilan sa sasakyan, may sasakyan ka. Hindi ka mapigilan ng diablo na mamasahe, may pamasahe ka. Hindi ka mapigilan ng diablo na wala kang maisuot, may maisusuot ka na. Miski yung panahon, nakikisama na ang ganda ng panahon, pero hindi ka pa rin umaattend ng church. Tapos kapag nanghina ka na, nandiyan ang mga palo, paalala, sasabihin mo, yung diablo kasi. Walang baka natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes wala nang kinalaman yung diablo. Tignan din natin yung ating mga choices in life. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. God gave us freedom of choice in life, free will to think, to evaluate, mga minamahal. Everybody say, Amen? Sometimes, sa simpleng mga ginagawa lamang natin sa ating mga buhay, kapag kayo'y pupunta sa isang lugar, alam mo na sa ganitong oras, napaka-traffic doon. Kaya kinakailangan mo mag-adjust ng oras. Para pagpunta mo doon, on time ka. O, for example, sa iyong trabaho. Alam mo na pag ganitong araw, ganitong oras, napaka-traffic papunta sa trabaho mo. And yet, wala kang ginawa. Hindi ka nag-adjust. Ngayon, na-traffic ka. Pagdating mo sa trabaho, napagalitan ka ng boss mo, sisisihin mo ngayon yung sinakyan mo. Ang bagal kasi ng tricycle Ang bagal kasi ng taxi. Kaya na-late ako sa trabaho. Kaya napagalitan ako ng boss ko. Pero, from the very beginning, from the very start, alam mo na ganong oras ay matraffic. Everybody say, Amen? Minsan, yung choices natin sa ating buhay ang nagkakaroon, mga minamahal, ng impact. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dapat mas matimbang yung pagiging spiritual Christian po natin. Mga minamahal. Dahil kapag tayo spiritual, mas nangingibabaw ang ating spiritual, ang Diyos palagi ang nangungusap sa atin. Everybody say Amen. Every detail of our lives, every small detail ng buhay po natin, mangungusap ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may mga pagkakataong ganoon, mga minamahal. Kahit dito na lamang sa ating pong pagsamba.
sa ating mahal na Panginoon. It is your choice. Kung nanamnamin mo yung Word of God, kung i-apply mo yung Word of God sa buhay mo. Bigyan ko kayo ng tip, mga minamahal. Maaaring yung iba, alam na ito. Pero yung iba, baka hindi pa alam. Bigyan ko kayo ng tip kung paano makinig ng preaching para lumago tayo at pagpalain at mangusap ang Diyos. Kapag sa preaching, mga minamahal, may binabanggit na salita ng Diyos, apply mo agad sa buhay mo. Ganito ba ako, mahal na Panginoon? Nagagawa ko ba ito, mahal na Panginoon? Hindi ko ba ito nagagawa, mahal na Panginoon? At bago ka umuwi, mga minamahal, mangungusap ang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil sasabi ng Biblia, yung salita ng Diyos, hindi ang babalik na walang bunga, na hindi niya na-accomplish yung kanyang purpose. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, choice mo yan. Preaching time, hindi ka makikinig. Preaching time, kung ano-anong gagawin mo. So choice mo yan. Magtataka ka, 10 years ka ng Kristiyano, matitisurin ka pa din. 10 years ka ng Kristiyano, nag-aalinlangan ka pa rin sa mga kautusan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon,